Ang siyensya at ang Biblia ay magkasalungat ba? Maraming naniniwala na ang siyensya at ang Biblia ay magkasalungat. May mga tao na mas pinaniniwalaan ng siyensya kaysa sa Biblia. Subalit mas marami naman ang naniniwala na totoo ang Biblia. Ngunit naisip mo na ba na ang Biblia at ang siyensya ay higit na magkatugma? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito. Bagong lahat ay nais ko munang batiin kayo ng magandang araw at welcome po sa aking channel. Advance the Truth. Suportahan na lang po ang aking channel. Please subscribe. Maraming salamat po. Ang Biblia ay ang batayan ng pananampalataya ng mga Kristiyano na dito nakapaloob kung paano makita ang katotohanan, kung paano makakamit ang kaligtasan, kung ano ang nangyari noon at kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Samantalang ang siyensya ay ang pinaniniwalaan natin dahil sa kanyang sistematikong pag-aaral ng struktura at pag-uugali na pisikal at natural ng mundo sa pamamagitan ng obserbasyon, eksperimento at pagsubok ng mga teorya laban sa nakuhang ebidensya. Ang mahalagang tanong, sumasalungat ba ang siyensya sa Biblia? Yan ang pag-aakala ng maraming edukadong tao, lalo na kung may angking talino at mataas ang pinag-aralan. Kalimitan ay hindi sila naniniwala sa isang bagay na walang pruweba. Sa madaling salita ay mahilig sila sa to see is to believe. Sinasabi ng siyensya sa mga tao na ang mundo ay bilyong taong gulang na. Totoo ba ito? Ano ba talaga ang kaugnayan ng siyensya sa Biblia? Ito ba ay totoong salungat sa sinasabi ng Biblia? O ito ay isang magpapatunay sa sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya ngayon ay tatalakayin natin ito ng malawakan at tuklasin kung talagang magkasalungat ang siyensya at ang Biblia. Upang magsimula, tukuyin lang natin ang mga termino. Bubuksan natin ang ating talakayan sa ganitong paraan. Ano ang siyensya at paano ito natuklasan? At ano naman ang sinasabi ng Biblia ukol dito? Magsimula tayo sa wastong pag-unawa kung ano nga ba ang kahulugan ng siyensya o agham. Base sa Webster Third New International Dictionary 1967, science ay mula sa Latin na siyensya o kaalaman. Mga kaanbak, dito natin nalaman na ang agham o science ay kaalaman at iyon ay isang magandang bagay. Lahat tayo nangangailangan ng kaalaman at dapat ay patuloy na magtatamo nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang kaalaman o ang estado ng pag-alam o pag-unawa napakahalaga na magkaroon at kapalagay ko lahat tayo maaaring sumang-ayon doon. Ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa kaalaman ng siyentipiko o sa paraan ng pagkuha ng kaalaman ng agham? Ngayon basahin natin ang aklat ng Chemistry of Changing Times ni John W. Hill, 1980, sa pahina 4. Ang agham ay ang theoretical na balangkas na nagbibigay kahulugan sa ating makatotohanang kaalaman. Gayunpaman, ito ay isang patuloy na nagbabagong balangkas para sa mga modelong pag-agham at patuloy na muling sinusuri at binago habang ang mga bagong data ay nakuha. Kaya mga ka-unbox, mababasa natin na ang agham o siyensya ay ang theoretical na balangkas na nagbibigay ng kahulugan sa ating makatotohanang kaalaman at isang balangkas na ito ay mahalaga. Bakit po? Dahil dito ay nagbibigay ng struktura at katatagan kapag ang isa ay nagsisikap na matuto at makakuha ng kaalaman. Bakit tinawag itong theoretical framework? Tulad ng nabasa din natin, dahil ito ay isang patuloy na nagbabagong balangkas. Bakit kailangan patuloy na magbago? Isinulat na ang modernong pag-agham ay patuloy na muling sinusuri at binabago. Kailan? Kapag nakuha ang bagong data. Sa makatuwid, magbabago ang balangkas batay sa datos o impormasyon nakuha o natuklasan. Kaya makikita natin ang agham o science
ay hindi lamang kaalaman, ngunit talagang isang proseso na ginagamit upang maabot ang kaalaman ng katotohanan. Mga kanbak, ano ang dapat? Ano ang dapat maunawaan? Dahil nagbabago ang balangkas ng agham batay sa nakuhang datos. Ipagpatuloy ang pagbasa mula sa librong pag-agam na ito. Sa pagkakayotang ito ay bumaling tayo sa ikalimang pahina sa Chemistry of Changing Times ni John W. Hill 1980 sa pahina 5. Ang mga siyentipiko tulad ng ibang tao ay gumagamit ng intuition at nag-generalize mula sa ilang mga katotohanan. Minsan, mali sila. Kaya dapat nating maunawaan na ang mga siyentipiko ay gumagamit ng intuition at nag-generalize mula sa ilang mga katotohanan. Ang mga siyentipiko nagsimula sila sa ilang mga katotohanan tulad ng nabasa natin kanina mula sa mga datos na kanilang nakuha. Saka ano ang ginagawa nila? Ini-generalize o ginagamit nila ang mga limitadong katotohanan ng isang partikular na sitwasyon upang ilarawan ang lahat ng nauugnay na sitwasyon. At dahil may posibilidad na hindi lahat ng magkakaugnay na sitwasyon ay eksaktong magkatulad, at habang ang mga siyentipiko ay nasa proseso ng paghabol sa katotohanan, minsan mali ang kanilang resulta. Kaya dahil ang mga siyentipiko ay minsan ay mali, ano ang malinaw na nakikita sa siyentipikong kaalaman na nakuha sa mga taon mula sa mga datos o information na nakuha? Pumunta tayo sa isang libro, ang isang pinamagatang Science, God and You ni Eno Watby sa pahina 47. Ang kasaysayan ng agham o siyensya ay malinaw na nagpapakita na kung ano ang tinuturing na totoo sa siyensya ngayon ay maaring hindi ganoon bukas. Sa makatuwid mga kaanbak, ang agham o siyensya ay isang balangkas upang sistematikong ituloy ang kaalaman sa katotohanan. May proseso bago maabot ang katotohanan, kaya't ang conclusion na naabot sa loob ng prosesong iyon dahil ito ay batay sa datos at intuition sa mga siyentipiko ay maaring hindi pa totoo o kailanman para sa mga bagay na iyon. Mga katotohanang minsang naisip, iyon ang punto, di ba? Ang mga katotohanan dating itutuloy na scientificong patunay na ilang mga teorya ay maaaring hindi totoo magpakailanman. Ngayon, batid natin kung ano ang siyensya at ang limitasyon nito at ihambing natin sa banal na kasulatan na walang proseso na kailangan at walang serye ng eksperimento para maabot ang katotohanan. Basahin po natin ang aklat ng ikalawang Samuel 7:28 ng New King James Version. At ngayon, O Panginoon Diyos, Ikaw ay Diyos at ang iyong mga salita ay totoo at ipinangako mo ang kabutihan ito sa iyong lingkod. Sa makatuwid, ang mga salita ng Diyos ay totoo. Napapansin natin na walang proseso, walang serye ng mga hakbang na at eksperimento at ganoong kailangan para maabot kung ano ang totoo o ang katotohanan. At ito'y mababasa rin natin sa aklat ng 1:17-17 ng New International Version. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ngunit ano ngayon ang nagpapatuo sa mga salita ng Diyos? Kapag ang mga siyentipiko ay kailangan dumaan sa isang siyentipikong proseso, sa madaling salita, ang Diyos ay ibang-iba sa mga tao. Ano ang dapat nating malaman tungkol sa Diyos? Mga kanbak, basahin po natin ang unang 1:20 ng New King James Version. Sapagkat kung hinatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa sa ating puso at nalalaman ang lahat ng mga bagay. Kaya kung ihahambing noon mga kanbak, ang mga siyentipiko tulad ng ibang tao ay limitado sa kaalaman na talagang dahilan kung bakit palagi nilang hinahabol ito. Ngunit alam na ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito ang dahilan kung bakit katotohanan ang mga salita ng Diyos. Gayon din, alam natin hindi tulad ng siyensya o agham. Ang mga salita ng Diyos ay hindi nagbabago, ni hindi kailangan i-update ang mga ito.
Itinuturo din sa atin ng Biblia sa Isaiah kung paano nananatili ang salita ng Diyos magpakailanman. Basahin natin ang Isaiah 48 ng New International Version. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay namamalagi magpakailanman. Ngayon, naunawaan natin na ang mga termino ukol ano ang siyensya at kung ano ang Biblia. Ang siyensya ay nananatiling nag-a-update o nagbabago ang kanyang findings o resulta ng kanyang eksperimento para ma-achieve ang isang katotohanan. Samantalang ang Biblia mula sa simula hanggang sa dulo ay katotohanan at hindi nagbabago. Ang tanong, sumasalungat ba ang siyensya sa Biblia? Umpisahan natin sa isang halimbawa sa pagkaunawa ng mga tao noon na ang mundo ay flat o patag. Ang iba't ibang paglalarawan ng isang patag na daigdig ay matatagpuan sa mga talaan ng mga sinaunang sibilisasyon sa buong mundo. Halimbawa, una, inilalarawan ng mga sinaunang record ng Egyptian at Mesopotamia ang mundo bilang isang disk sa karagatan na ang langit ay nakaarko sa itaas nito. Dalawa, ang isang Iraqi tablet na may petsang 1000 BCE ay nagpapakita ng Babylon sa gitna ng isang flat disk. Tatlo, at ang Griegong pilosopo na si Anaximander 610 to 546 BCE ay nakakita ng mundo bilang isang flat disk na nakatapos sa tuktok na isang silindro. Pagkabat ang siyensya noon ay naniwala na ang mundo ay flat o patag, ngunit sa kalaunan ay natuklasan ang katotohanan na ang mundo ay bilog sa pamamagitan ng pagpapatunay ni Magellan sa kanyang exploration at ang unang pagpunta ng mga tao sa buwan ng masilayan ang mundo mula sa buwan ay nakita nila ito ay bilog. Dito ay nagpapatunay ang pabago-bago ang sinasabi ng siyensya base sa mga bagong datos na kanilang nakukuha. Samantalang ang Biblia ay nakapilmi sa kanyang mga salita. Bago matuklasan ang ng siyensya ang mundo ay bilog, ay matagal nang naisulat sa Biblia na ang mundo ay bilog. Basahin natin ang aklat ng Isaiah 40:22 ng New International Version. Siya ang nakaupo sa bilog na lupa at ang mga nananahan doon ay parang mga balang. Siyang naglaladlad ng langit na parang tabing at inilaladlad na parang tolda upang tahanan. Sa mga tuwid, ang mga naniniwala na flat ang mundo ay nagsitigil sa pakikipag-argumento noong napatunayan na ang mundo ay bilog at tama ang sinasabi ng Biblia. Ibig sabihin, ang siyensya ay hindi salungat sa Biblia bagkus nagpapatunay kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ang isa pang halimbawa ay ang pagbanggit na isang kakaibang aspeto sa kalangitan sa gabi na binabanggit na kung saang parte ng kalangitan sa may north o hilaga ay walang mga bituin. Basahin po natin ang aklat ng Job 26:7 ng New King James Version. Kanyang inilatag ang hilagang kalangitan sa walang laman. Ipinitin niya ang lupa sa wala. Bagamat matagal nang naisulat sa Biblia ang ganitong pahayag, kailan ito napatunayan ng siyensya? Sa pamamagitan ng pag-imbento ng makapangyarihang modernong teleskopyo. Kaya ngayon ay kapag itinuturo ang gayong mga teleskopo sa hilagang kalangitan, ano ang natuklasan ng mga sayentipiko? Basahin po natin ang aklat ng Why We Believe the Bible ni George W. DeHoff na sa pahina 50. Natuklasan ng mga astronomo na mayroong isang malaking bakanting espasyo sa hilaga. Wala itong mga gumagalaw na planeta at nagniningning ng mga bituin. Sa pamamagitan ng pagbaling ng kanilang mga teleskopyo sa timog, silangan at kanluran, maaring makita ng mga tao ang hindi mabilang na milyong-milyong mga bituin na hindi nakikita ng mata. Ngunit kapag ang teleskopyo ay eksaktong nakatakda sa hilaga, meron isang malaking bakanting espasyo para dito. Ang mga astronomo ay hindi makapag-account. Hindi nila alam hanggang kamakailan lamang na mayroong isang walang laman na espasyo.
Sa makatuwid, muling pinatunayan lamang ng siyensya ang sinasabi ng Biblia ukol sa isang parte ng kalangitan na walang laman. Ano pa ang halimbawa na matagal na nasulat sa Biblia ukol sa mga bituin sa langit kung gaano karami, subalit ang siyensya pa rin ang nagpatunay nito. Ang pag-imbento ng teleskopyo ay humantindi sa mga pagsulong sa astrometry. Noong 1725, inilathala ng English astronomer na si John Flamsteed ang unang stellar catalog na pinagsama-sama sa tulong ng isang teleskopyo. Ipinalawak ang mga obserbasyon ni Hipparchus na halos 3,000 bituin. Sa pagtatapos ng ika-18 siglo, pinalaki ang Pranses ng astronomo na si Jerome Lalande ang laki ng katalog na sa 50,000 bituin. Malayo pa mula sa bilyong Gaia at mula sa 3-dimensional na pag-unawa sa Milky Way bilang isang pabago-bago umuusbong na sistema na meron tayo ngayon. Sa makatuwid, noong unang panahon ang paniniwala ng siyensya sa pamamagitan ng teleskopyo, ang mga bituin sa langit ay nasa 3,000 lamang ang kanilang bilang, at pagdating ng ika-18 siglo, ang kanilang bilang ay nasa 50,000 lamang. At sa panahon ngayon ay ilang bilang ng bituin ang natuklasan ng siyensya. Gumagay si Gaia ng napakalakas na kamera at 2 teleskopyo upang matukoy may eksaktong lokasyon ng bawat bituin sa kalangitan sa pamamagitan ng paggawa na humigit kumulang 70 observations sa bawat bituin. Pagkatapos ay sinusubaybayan nito ang impormasyon tungkol sa liwanag, laki, temperatura ng bawat bituin. Higit pa sa magagandang larawan, gagawa si Gaia ng isang database para sa mga astronomo upang malaman ang tungkol sa paggalaw ng mga bituin na iyon at maaaring makatulong sa paghahanap ng mga planetang matitirhan. Meron na si Gaia na bumuo ng mga insight, talagang nakahanap ito na higit 1 bilyong bituin na higit pa sa inaasahang paliwanag ng kalikasan. Iyon ay nagpapahiwatig na ang Milky Way ay maaaring mas malaki kaysa sa naisip namin. Ano naman ang sinasabi ng Biblia ukol sa mga bituin kung gaano karami? Basahin po natin ang aklat ng Jeremias 33:22 ng New International Version. Gagawin ko ang mga inapo ni David na aking lingkod at ang mga Levita na naglilingkod sa harap ko ay hindi mabilang gaya ng mga bituin sa langit at kasing dami ng buhangin sa dalampasigan. Ibig sabihin, pinatutunayan lamang na siyensya kung ano ang totoong nakasulat sa Biblia na matagal nang naisulat na ang mga bituin sa langit ay hindi kayang bilangin gaya ng buhangin sa dalampasigan. Ang isa pang halimbawa ay tinatawag nating leap year. May computer na naimbento ang mga siyentipiko ng NASA para sa kalkulahin ang ikot ng mundo at araw na kung saan biglang huminto ang pagkakula ng computer dahil may nagkukulang ng 1 araw o 24 hours sa kanilang datos. Base sa kanilang pag-iimbestiga, tama ang datos ng kanilang nakuha, subalit nagtataka sila kung bakit nagkukulang ng 1 araw. At isa sa mga kasama nila na si Rimmer na ibinihagi ang isang kwento sa Biblia na kung saan pinatigil ng Diyos ang ikot ng araw sa aklat ng Josue. Basahin po natin ang aklat ng Josue 10:12-14 ng New King James Version. Nang magkagayon, nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harap ng mga anak ni Israel. At sinabi niya sa paningin ng Israel, "Araw, tumigil ka sa ibabaw ng Gibeon at ang buwan sa lambak ng Ayalon." Kaya ang araw ay tumigil at tumigil ang buwan hanggang sa nahiganti ang mga tao sa kanilang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Jasher? Kaya ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at ang hindi nagmamadaling lumubog ng halos 1 buong araw. Walang araw na gaya niyan bago iyon o pagkatapos nito na dininig ng Panginoon ang tinig na isang tao sapagkat ang Panginoon ay nakipaglaban para sa Israel. Nang mabasa ang aklat ni Josue, agad nila itong isinangguni sa computer at nagsimula na naman itong umandar at nagbilang at naitala nito ang nasabing nawawalang araw na 23 hours at 20 minutes.
Tuwang-tuwa ang mga nasabing siyentipiko, ngunit ang kanilang leader na si Harold Hill ay hindi kumbisido dahil kulang ito ng 40 minuto o 40 minutes at lubang napakahalaga nito sa kanilang programa. Kung mapapansin natin kung bakit nagkukulang ng 40 minutes ang kanilang datos na nakuha, sapagkat malinaw ang sinabi ng Biblia na tumigil ang ikot ng mundo halos isang araw. Ibig sabihin, hindi buong araw kundi halos. Ayon kay Harold Hill, binasa nilang muli ang Biblia at narito, mga humigit kumulang isang araw. Ang mga maliliit na salita na ito sa Biblia ay mahalaga, ngunit sila ay nasa problema pa rin dahil ang isang pang 40 minuto ay hindi pa rin napapansin at ito ay maaring mga hulugan ng problema sa 1,000 taon mula ngayon ay kailangan matagpuan dahil ito ay maaring madagdagan na maraming beses sa mga orbit. Muli ay nalungkot at nanahimik ang mga scientifico sa NASA at sa pagkakataong ito ay muling binanggit ng kanilang kasabahan ng reliyoso na naalala niya na meron pa rin sa Biblia na pinaurong ng Diyos ang araw at sa tagpong ito ay nilait nila ng gusto ang kanilang kasamang reliyoso. Dahil para sa kanila, ano ba ang Biblia? Dahil sa kawalan ng pag-asa sa ikapagtatagumpay ng proyekto kung saan kukuha ng sagot na wala ng 40 minuto, napilitan ng grupo ni Harold Hill na muling buksan at sangguniin ng Biblia at sa pagkakataong ito ay nabasa nila sa aklat ng Ikalawang Hari ang ganito. Ikalawang Hari 29 hanggang 11 ng New King James Version. Nang magkagayon sinabi ni Isaias, ito ang tanda sa iyo mula sa Panginoon na gagawin ng Panginoon ang bagay na kanyang sinalita. Uurong ba ang anino ng 10 grado at uurong ng 10 grado? At sumagot si Ezekias, madaling bagay para sa anino na bumaba ng 10 grado, hindi kundi paatras ng 10 grado ang anino. Kaya't si Isaias na propeta ay dumaing sa Panginoon ay pinaurong niya ang anino ng 10 grado na bumaba sa sundial ni Ahaz. Ang makatuwid, may isang pangyayari na iniatras ng Diyos ang ikot ng mundo ng 10 degrees. Dahil sa nabasa nila ito mula sa banal na kasulatan, ay agad nila itong pinasok sa data ng computer at namangha sila lahat dahil 40 minuto ang naging katumbas nito. Sa aklat ni Josue ay mayroong 23 hours 20 minutes at 40 minutes sa aklat na Ikalawang Hari, kaya saktong 24 hours na katumbas na isang araw ang hinahanap ng computer ng NASA. At ito rin ang dahilan kung bakit may isang araw na idinadagdag sa ating kalendaryo kada 4 na taon na tinatawag na leap year. Sa bawat isang taon ay merong 365.25 days at sa ika-4 na taon ay sinasagawa itong 366 days upang maging eksakto ang kalendaryong Kristiyano at upang maisaayos din ang aspeto na nawawalan na isang araw sa orbit ng ating mundo. Sa makatwid, mga kanbaks, siyensya ay hindi salugat sa sinasabi ng Biblia, bagkus ito ang nagpapatunay kung ano ang mga katotohanan na nakasulat dito. Kaya hindi pwedeng baliwalain ang mga salita ng Diyos, bagkus ito ay isang bagay para malaman ang katotohanan at makalagkad sa tamang landas para makarating sa paroroonan. Sana po lubos niyong napakinabangan ang ating talakayan ngayon. Kung may mga comment o suggestion po kayo, paki-comment na lang po sa ating comment section. Sa Diyos po lahat ng kapurihan. Maraming salamat pong muli. Please subscribe.